Alam mo ba kung bakit chopsticks ang gamit ng mga Chinese? Ang sagot, may kinalaman kay Confucius. At surprisingly, isang European cardinal. Oo, weird pakinggan. Pero ang totoo, sort of. At ang pinaka-random na connection nila, pareho silang may ayaw sa kutsilyo sa hapagkainan. Kung iisipin mo, matagal na nating gamit ang kutsilyo since Neolithic times pa. Simple, efficient. Pang hiwa, pang scoop, pang lamon. Pero may catch. Dumating ang panahon na hindi na siya praktikal. At dyan na nga pumasok ang chopsticks. Ang pinakaunang chopsticks na na-discover ng archaeologists ay mahigit 3,000 years old na. Mas matanda pa kay Jesus Christ. Galing yon sa ruins ng Yin City, ang huling capital ng Shang Dynasty sa Northern China. Pero ang plot twist, hindi pa sila ginagamit pang kain noon. Ginagamit lang ang chopsticks bilang panghalo ng stew o sabaw at pangluto sa kusina. Pero pagdating sa pagkain, kamay at kutsilyo pa rin ang ginagamit ng mga tao noon. Fast forward tayo ng mga 1,000 years, papunta sa Han Dynasty around 2,000 years ago, ang pangunahing pagkain noon ay millet. Ginagawa itong lugaw o porridge. At sige nga, try mong kumain ng lugaw gamit ang chopsticks. Good luck na lang. So hindi pa rin naging mabenta ang chopsticks noon. Pero nagbago ang lahat dahil sa bigas at noodles. Habang lumalawak ang Han Dynasty papuntang Southern China, nagbago yung diet nila. Doon sa timog, perfect ang klima para sa bigas. Sobrang dami ng rice harvest. Nakakapag-supply pa sila sa north. At eto ang mahalagang detalye. Yung East Asian rice ay malagkit. Hindi tulad ng long grain rice sa ibang bansa. Ang bigas doon ay nagdidikit-dikit. Perfect i-pick up gamit ang dalawang patpat. Tapos idagdag mo pa yung wet na ginagawang noodles at dumplings. Tapos yung stir-fry cooking nila na pre-cut na yung mga pagkain. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng kutsilyo sa mesa. So yun na nga, mas maliliit ang hiwa ng pagkain, mas mabilis maluto, mas kaunting mantika, mas tipid. Importante to lalo na sa China, na noon pa man ay may napakalaking populasyon, halos 1/4 ng buong mundo at that time. Mas maraming tao, mas kaunting metal para sa kutsilyo at tinidor. So ano yung nangyari? Yung kutsilyo mula sa mesa napunta sa kusina, tapos yung chopsticks mula sa kusina napunta sa mesa. Sobrang smooth ng swap, ang genius. Tapos may philosophical layer pa yan. Para kay Confucius, ang kutsilyo ay marahas, barbaric at simbolo ng gulo. Sa paniniwala niya, walang lugar ang kutsilyo sa mesa ng isang marangal na tao. Sa sobrang seryoso niya dito, sinulat pa niya ito sa Book of Rites, ang isa sa pinaka-importanting text ng Confucianism. Pero wait, anong ginagawa dito ni Cardinal Richelieu? Si Cardinal ay French political mastermind noong 1600s at may problema rin sa kutsilyo. Alam mo ba noon sa Europe, sobrang talas ng table knives? As in, pwedeng ipangsaksak, ginagamit pa minsan bilang toothpick. At dahil paranoid at smart si Richelieu, pinag-utos niyang ipa-brown ang mga kutsilyo hanggang hindi na sila makasaksak. At boom, doon na imbento ang modern table knife. So ang final takeaway dito, si Confucius tinanggal ang kutsilyo at pinalaganap ang chopsticks, habang si Richelieu naman ay pinahina ang impluwensya ng kutsilyo para hindi maging armas. Magkaibang kultura, magkaibang solusyon, pero pareho ang goal, peaceful dining. So yun na nga mga kamagkano. Sa susunod na gumamit ka ng chopsticks, tandaan mo, hindi lang yan utensil. May kasaysayan yan, economics at philosophy. Kung gusto mo pa na maganda pang klaseng content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.